Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, bago po tayo mag-umpisa po mga kabida, gusto ko lang pong batiin ko kayong lahat ng isang magandang oras. Mga supporters ko po, mga subscribers sa aking channel, The Journal's Opinion, lalong-lalo na po sa mga OFWs dyan, sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Isang magandang oras sa inyong lahat. At sana po patuloy ang inyong suporta po sa akin, sa aking mga contents po mga kabida. Okay? So, eto, magre-react lang po tayo dito ho sa panibagong statement po ngayon ng Korte Suprema po mga kabida. Aba, hindi po inaksyonan po mga kabida ng SC, ito pong motions for reconsideration ng Kamara de Representantes at iba pang mga grupo po mga kabida na naghain po ng MR doon po sa naging desisyon po ng Korte Suprema declaring the articles of impeachment as unconstitutional, void ab initio, at paglabag ho sa due process po mga kabida. Okay? Now, babasahin ko lang po. Ito pong article ng Batas PH, mga kabida. Medyo na-shock po ako dito sa ginawa po ng SC. Kasi nakakalendar na po mga kabida yung pagtalakay sana ng motion for reconsideration, subalit isinantabi po ng Korte Suprema mga kabida. Eto, babasahin ko lang po yung article po ng Batas PH. The Supreme Court or SC en banc has deferred action on motions for reconsideration filed by the House of Representatives and other groups challenging the High Court's ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. In a Viber message, SC spokesperson attorney Camille Su Mei-Ting told reporters that the motions were on the agenda for Tuesday's en banc session, but were not acted upon since the court is still waiting for more motions to be submitted before taking action. Meanwhile, when asked, Attorney Ting did not provide any reason for the inaction. Ayan. Yung rason daw, inantay daw ng Korte Suprema yung iba pang mga motions na isasubmit before taking action dito ho sa motions for reconsideration po mga kabida. Kung tutuusin po, nakakalendar na sana yon mga kabida, last Tuesday, yung en banc session po ng mga maestrado po ng Korte Suprema po mga kabida, Unfortunately, isinantabi po. Okay? Isinantabi. Pag once na nakakalendar na sana yan, mga kabida, malaking posibilidad talaga na tatalakayin talaga yon kasi nakakalendar na yun Nasa agenda na po ng discussion po ng Korte Suprema po mga kabida. Pero yun yung nangyari po, isinantabi. Ang rason lang ng Korte Suprema, inaantay pa yung iba pang mga motions. Kung tutuusin sana, kung nag-aantay lang po yung Korte Suprema po mga kabida ng iba pang mga motions, sana hindi po ikinalindar po, Meaning, hindi sana inilagay po sa agenda, So, ang ibig sabihin ba, during the session, actual session, doon pa nila naisipan na isang tabi muna natin to, mga kabida. Kasi baka mayroon pong mga motions pa na isasubmit bago ho tayo gumawa po ng action ho dito, Kaya nga, malakas yung ugong po ngayon, mga kabida, na baka po, hindi na talaga tatalakayin po ng SC po ito. Considering napakalakas po yung vibes po mga kabida, na hindi na po papansinin ng Korte Suprema ito dahil ho, ang linaw po sa decision po ng SC, Okay? Maliban po sa unanimous yung naging decision po mga kabida ng Korte Suprema, declaring the articles of impeachment as unconstitutional, meron pong inalagay po dun sa desisyon, na immediately executory po mga kabida, po. Parang emphasis po yun, mga kabida, na kahit pa po mag-file po kayo ng motion for reconsideration, tuloy na po ito. Wala na pong urungan po. At hindi na po mababaliktad po mga kabida ang desisyon po ng mga maestrado. Diba?
Marami pong mga abogado nagsasabi po mga kabida no, na mahirap na daw balik na rin yun. Kahit na po sinabi po ng ilang pong mga abogado, ilang mga legal experts, mga dating Korte Suprema justices ano, na nagkamali daw itong Korte Suprema sa kanilang desisyon. Okay? Gaya ng sinabi ko po kanina mga kabida, no? Kailangan pong respetuhin natin yun. Kahit po mali yung naging desisyon po ng SC, kailangan respetuhin natin yon. Kasi ho, sila lang po yung binigyan po ng karapatan po mga kabida, no? Ng constitution po natin na magsalita patungkol ho sa questions of law. Yung mga tanong po sa batas, yung hindi po pwedeng i-interpret po ng mga ordinaryong abogado po mga kabida, sila yung mag-i-interpret po dyan. At yung kanilang interpretation po dyan, magiging batas na po yun, mga kabida. Kaya wala pong sino mang pwede hong kumwestiyon po sa kanilang desisyon. Kasi sila lang po yung bukod tanging institusyon po mga kabida, no? Na binigyan po ng karapatan po ng ating saligang batas na magsalita patungkol ho sa questions of law. Okay? At wala na pong iba, mga kabida. Kahit po mga abogado, kahit na po yung mga dating mga Supreme Court justices po, wala hong karapatan to interpret. Ang Korte Suprema lang talaga. Kaya nga tinawag po silang the Court of Last Resort. Kasi sila lang po yung may pinal na salita po mga kabida patungkol ho sa batas natin. Lalong-lalo na po sa saligang batas, ano, mga kabida. Kaya nga hindi na po ako nagtataka po dito ho sa ginawa po ng SC, ano. Hindi po nila inaksyonan po ito. Kahit na po naka-agenda na po ito mga kabida, no. Dahil alam ko kasi po mga kabida, no, batay ho sa aking mga research, ano, na malabo na pong mabaliktad yung kanilang naunang desisyon. Mantakin nyo, unanimous 13 justices po ang bumoto po mga kabida, no, na ibasura po itong articles of impeachment. Okay lang sana kung meron pong mga nag-dissent po dito, ano, mga kabida. Wala eh. Diba? Wala. Kahit po, question po mga kabida, ni Senator Tito Soto, kung bakit tinawag po na unanimous, meron pong dalawang maestrado na hindi po bumoto eh. Hindi nga sila bumoto kasi hindi sila sumali sa deliberation. Okay? Yung isa po mga kabida, nag-abstain. Andun sa deliberation, pero nag-abstain. Wala hong dissenting opinion. Magiging majority lang po yan kung meron pong nag-dissent po makabida dun po sa decision po ng nakararami po, ano, mga kabida. Wala eh. 13 lahat po mga kabida ang nagsabi na meron pong linabag po na provision po ng ating saligang batas yung paghain po ng articles of impeachment. Hindi lang po isa, no? Hindi lang po ang constitutional po mga kabida. Okay? Void ab initio pa po. Ibig sabihin, right from the very start po mga kabida, wala na pong bisa yung articles of impeachment. Ano? O meron pa pong pangatlo. Nagkaroon po ng violation po sa due process po mga kabida. Hindi po binigyan ng pagkakataon ito pong si Vice President Sara to answer the allegations. O, tatlo na po. O, di ba? Anong sabi po ni Senator Marcoleta? Itong tatlong elements daw mga kabida, ito daw yung nakakatakot daw. Ano? Natatakot daw dito itong mga abogado. Ano? Pag meron tong tatlong mga elemento. Kasi ang lumabas po dyan mga kabida, mahirap na pong tibagin. Okay? Kung ang decision po ng SC unconstitutional, mga kabida, void ab initio at saka violation or violative to the provision of due process, mahirap na po itong balik na rin po. Ano? Kahit na po umaasa po mga kabida ito pong mga kongresista po natin sa House of Representatives at ilang pang mga grupo po mga kabida na pro-impeachment advocates, ano, wala na po silang magagawa ho dito. Ano? Kaya what's the reason in order to surprise ourselves? Okay? Kung bakit hindi po inaksyonan. Hindi po yung surprising po mga kabida, no? Kasi anticipated na po yon. Alright?
na yun talaga yung gagawin po. In fact, ang sa aking pakiwari po mga kabida, no? Na hindi po ito papansinin po ng Korte Suprema. Buti nilagay po sa agenda, no? Mga kabida. Diba? Buti po binigyan po ng pansin po, ano? Nilagay sa agenda. Pero sa akin po, sa aking pakiwari, wala na po Kumbaga, useless po, ano? Nagsayang lang po ng oras ito hong mga nag-file po ng motion for reconsiderations, ano? At hindi na po talaga ito mababaliktad. Alright? So, ang gagawin na lang po mga kabida, doon po sa mga pro-impeachment advocates, okay, yung mga tutol ho dito sa naging desisyon po ng Korte Suprema, no? Okay? Sundin na lang po natin ang desisyon po ng SC. Ano? Kasi wala na po tayong magagawa ho dito, ano? Mali man ang SC o tama ang SC, ano? Still, it's the Supreme Court. Yung kanila hong salita, yun yung batas po mga kabida, no? Alright? So, yan po. Huwag na kayong umasa. Natatalakayin pa yan, mga kabida. Baka po mas masakit tanggapin, ano? Pag ang magiging desisyon dito ho sa motion for reconsideration, ganun rin, mga kabida. Still, the articles of impeachment is unconstitutional, void ab initio, at violative to the provision of due process. Para po sa inyong opinion at komentaryo, pananaw po mga kabida patungkol ho dito, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.